Tignan nyo yung mga ibon natin mga kalapatid. So pag-gala-gala na lang dito sa paligid ng ating flyer slope. Pinakawalan natin sila kaninang alas 10 ng umaga. Anong petsa na? Mag-aalas 2 na ng hapon. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin sila sa labas. Okay lang yan dahil sa mga nakaraan, hindi sila nakalipad, hindi sila nakalabas. Kaya binigyan ko sila ng pagkakataon na makagala-gala naman, makalipad-lipad. Stretch nila yung kanilang mga pangangatawan. At the same time, din naman sila ma-stress at maburyo sa loob ng ating kulungan. Pero ganun pa man, meron pa rin tayong sinusunod na patakaran or sistema sa kanila para maiwasan yung pagtambay-tambay nila. Kontrolado pa rin natin yung galaw ng ating mga alaga. Kagaya ngayon, magpapatuka tayo. Pag nangyari yun, saka na magpapasukan yan dito sa ating flyer slope. Samahan ninyo ako sa episode na ito. Shoutout natin yung ilang nating mga kalapatids na kanubi. At the same time, sagutin na rin natin yung kanilang mga katanungan dahil medyo tayo natambakan ng mga katanungan ng ating mga kalapatids. Ganun pa man, subukan natin humabol kaya sasagutin natin yung ilang katanungan ng ating mga kalapatids na kanubi. Pero bago yan, kung ikaw na nanonood ay napadaan lang at hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube Tambayan, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na, hit mo na notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Pasok! Yun! Yan. Lapag tayo mga kalapatid. O ito tumuto ka, bawal yan. Disclaimer lang mga kalapatids, hindi tayo veterano, hindi tayo eksperto at lalong hindi tayo henyo sa ginagawa nating pag-aalaga. Yung sa atin lang ay base sa ating karanasan at siyempre sa mga natutunan sa ating ginagawang pag-aalaga. Unahin na natin yung katanungan ni Spirit Love. Ilang beses daw ba dapat magpatuka? At kung isang beses lang, anong oras dapat magpatuka? Ang prescribed talaga mga kalapatids ay isang beses para hindi talaga ma-overfeed yung ating mga alaga. At madaling i-mindset yung ating mga ibon kung kailan sila dapat umuwi para kumain. Pero gaya nga ng lagi nating binabanggit, depende pa rin yan sa ginagawa nating sistema. Pag binubugbog ko sa kakalipad at pagpaparonda yung aking mga alaga, ay 2 beses ako nagpapatuka. Halimbawa, bago ko sila isampa sa truck or training ko sila, papatatagin ko yung stamina, 2 beses ko sila pinapatuka mga kalapatids. Isa sa umaga at isa sa hapon. Ganun pa man, kahit 2 rasyon, hindi tayo nag-overfeed kung ano lang yung tamang sukat. Kumbaga hinahati lang natin sa 2 yung portion na dapat nilang makuha sa loob ng isang araw. Ang dahilan kung bakit 2 beses ako nagpapatuka kapag training ko pa lang sila na palakasin yung kanilang stamina ay para mapapasok ko sila o makontrol ko yung pagpapasok ko sa kanila dito sa ating trapdoor, papasok dito sa loob ng ating flyer slope. Kapag umaga, bago ko sila patukain, paliliparin ko sila, parurondahin para tumatag yung stamina, at pagkatapos nun ay tatawagin natin sila, pipituhan. Ayun, papasok sila dito sa ating flyer slope, then magpapatuka tayo, pero hindi natin ibibigay lahat dahil sa hapon magpaparonda ulit tayo, at para masanay sila na pumasok pag tinawag na natin, ayun, doon natin ibibigay yung 2 bahagi ng kanilang rasyon para sa buong maghapon. Pag medyo matibay-tibay na ang stamina ng ating mga alaga at maganda na rin yung resulta ng ginagawa nilang pagre-ranging at nagsimula na yung track or club training, yan, dyan na nagsisimula mga kalapatids yung 1-day feed na ginagawa natin. Hanggang derby na yun mga kalapatids. Isang beses na lang tayo magpatuka. Ayun, kung anong oras pagdating dyan, palagay ko related yan sa katanungan ng ating kalapatids. Just Look. Ang katanungan niya, mabilis naman daw umuwi yung kanyang ibon mula dun sa liparan, mula dun sa club training or race. Subalit, pagdating nagtatatambay at mahirap pumasok. So, ano bang pwedeng gawin? Kung ako yung nasa ganyang kalagayan, mag-a-adjust ako sa oras ng patuka. Halimbawa, 1-day feed na ako pagdating sa derby or sa training, sa club training. Halimbawa, yung distansya ng liliparin nila is, let's say, 150 kilometers pa lang. So, itataon ko, base dun sa forecast, kung anong oras makakarating yung ibon, itataon ko dun yung pagpapatuka, yung schedule ng pagpapatuka. So, let's say, inirelease yung ating mga ibon dun sa release area ng alas 7 ng umaga. Halimbawa lang Then, expected na darating sila, base dun sa regular or usual na bilis ng ating ibon, darating ng sabi natin alas 9:30. So mga around mga ganong oras. Sa ganung pamamaraan, may rason para pumasok yung ating ibon kasi pagka lumipad yan, lalo na pagka malayo ang lipad, ay medyo pagod yan at medyo nauuhaw, lalo na kung hindi nagdapo. At ganun din, maaring nagutom yung ating ibon. Kaya
tinataon ko yung pagpapatuka ko base dun sa expected na dating or arrival ng ating mga ibon mula sa liparan. Ngayon, habang umuusad yung liparan, palayo ng palayo, namumove din yung arrival time ng ating mga ibon. So let's say, dati alas 10 ng umaga, darating na yung mga ibon natin. Kapag bandang duluhan na, minsan alauna, alas 2 ng hapon. So i-adjust ko gradually yung schedule ng ginagawa kong pagpapatuka sa kanila, your schedule ng pagpapakain ko sa kanila. Parang sa ganun ay pagka dumating yung ating ibon at nakita niya naglalapag na tayo ng patuka, alam niya na kapag dumating siya sa loob, may patuka, papasok na agad yung ating alaga. Ito naman yung katanungan ng ating kalapatids, Hotshot XD. Kailan daw nagbibigay ng digestion pill? Bago or after kumain or tumuka yung mga ibon? Umaga o hapon? Depende kasi mga kalapatids. Ang ginagawa ko ay pag nandito lang yung aking mga ibon, halimbawa, nandito lang sila sa loob or tamang paronda lang, basta nandito lang, wala silang niliparan, or during training na medyo malapit-lapit pa, hindi talaga ako nagbibigay ng digestion pill, mga kalapatids. Ang rason ko medyo nagtitipid kasi ako. Tsaka sa palagi ko naman, base dun sa kanilang mga droppings, sapat naman yung ibinibigay natin sa kanilang probiotics at grits na binibigay natin sa ating mga alaga para maging maganda yung kanilang digestion processes. Ngayon, kung medyo malayo-layo na yung liparan at pag dumating yung ating mga ibon galing sa liparan, nakikita natin yung dumi nila, talagang lusak yan, talagang basa. So, doon ako nagbibigay ng digestion pill, mga kalapatids. Kapag dumating yung ibon, normally, sa kadalasang pagkakataon, medyo hindi pa yan kakain, wala pang ganang kumain kasi nga stress, pagod at hindi pa maganda yung kanilang panunaw, so wala pang ganang kumain yun. Kahit gutom yan, hindi kakain yan. Kung tumuka man, magandang senyales, pero hindi yan talaga magbababad na magpapakabusog. So ang ginagawa ko, pagka dumating yung ibon, sinusubukan ko na agad yan ng digestion pill. Pero tinitignan ko syempre kung yung dumi nila, doon ako bumabase. Kung yung dumi nila maayos naman, dahil medyo malapit-lapit pa yung liparan, hindi na ako nagbibigay. Alright? Pero kung alam kong medyo malayo-layo na, let's say mahigit 100 kilometers air distance na yung nililipad ng ating mga ibon, ayan, asahan nyo pag dumating yung ating mga alaga dyan, medyo tubig na yung dumi nyan at medyo malapot na kulay yellow-green. So yan, magbibigay na ako agad ng digestion pill habang nagpapahinga sila. And then mamaya-maya pagkatapos nila magpahinga, subukan ko silang patukain. Pag nakita kong tumutuka na, ayun, magandang senyalis na nag-start na yung recovery nila. Tapos nakaantabay pa rin ako niyan sa kanilang mga dumi. Then pag nakita ko sa hapon yung dumi nila medyo lusak pa rin, ayun, magbibigay pa ako uli ng digestion pill hanggang sa umayos yun, mga kalapatids. Then pagka umayos na, okay na, balik na sa normal, grits and probiotics na lang yung aking ibinibigay sa kanila. Pero kung marami ka namang digestion pill at hindi ka nagtitipid na kagaya ko, walang problema, magbigay ka kahit walang lipad yung inyong mga alaga. Maganda nga yan para talagang maganda yung digestion ng inyong mga ibon. Kung bago ba kumain o pagkatapos, para sa akin mas maganda kung pagkatapos kumain kasi nga pampaganda yan ng digestion. Pagka tumuka na yung ating mga ibon, may laman na yung butchi nila, then ipaprocess na ng kanilang digestion yung pagtunaw sa mga kinain nila. So bigyan natin ng digestion pill pagkatapos kumain para during the process ng pagtunaw ng pagkain sa kanilang mga butchi, makatulong yung digestion pill na binibigay natin. Yung iba nga, kahit yung mga young birds or mga squabs, mga sisiw, mga pigeon na 10 days pataas, ay binibigyan na nila ng digestion pill para maging maganda nga yung panunaw. Walang problema, mas maganda nga. Ito naman yung katanungan ng ating kalapatids na si Sir JJ23. Paano daw ba magpatuka ng grits or magpakain ng grits sa ating mga alagang ibon? Kasi daw yung ibon niya hindi daw kumakain or hindi daw tumutuka ng grits. Well, may mga ibon na pagka hindi sanay, hindi talaga tutukain. Or kung minsan, mamimili lang yan ng tutukain nila dun sa grits na ibinibigay natin. Pero, ano kasi yan natural instinct ng mga ibon na tumuka-tuka sila ng mga bato, mga kung ano-ano, na makakatulong sa pag-grind dun sa kinain nila.
Yan kasi yung nagsisilbing grindstone or tagadurog, tagagiling dun sa kanilang butchi or sa tinatawag na gizzard, yung muscle na dun sa kanilang butchi. Yun ang gumigiling sa tinuka nila or kinain nila dun sa loob ng kanilang butchi. So importante na bigyan natin yung ating mga alaga, kasi kung hindi naman natin bibigyan yan, asahan nyo kapag pinakawalan nyo yung mga ibon ninyo ay dadapo yan or maglulupa yan, magtutuka-tuka sa kung saan-saan. Medyo nakakatakot yun kung lalo na maraming bata dun sa inyo na pwedeng dakmayin yung ibon, or di naman kaya ay mga pusang gala, mga predator na pwedeng makadisgrasya sa ating mga alaga. Kaya bigyan nyo na, kasi importante yan. Bukod pa dun sa tumutulong sa pag-digest ng maayos ng kanilang mga tinuka, ay marami silang nakukuhang minerals dyan na kailangan ng kanilang katawan. Napaka-importante ng minerals mga kalapatids. Mayroon na tayong ginawang mga video tungkol dyan. So importante talaga. So balik tayo dun sa katanungan natin kalapatids. Bigyan mo lang ng ng grits. Kusa na yan, masasanay din yan. Kasi sa una hindi nila papansinin yan, lalo ng mga inakay, kasi hindi naman pa nila alam yan. Pero eventually yung instinct nila magsasabi na kailangan nilang tumuka ng kumain ng bato. Minsan nga dito sa sa pugad nila, di ba? Tinutuka-tuka nila yung buhangin. Buhangin kasi yung gamit natin eh. So yun, bigyan mo lang ng grits, iba't ibang klaseng grits. Then masasanay yan. Huwag mong asahan na ubusin nila yan, kasi kumukuha lang sila ng sapat na kailangan nila. And then kapag ka naubos yun, dalawang klase kasi yan, merong natutunaw at merong hindi natutunaw. Yung mga hindi natutunaw, sinasama nila yan sa dumi. Yung mga natutunaw ay na-absorb ng katawan nila, and then yung mga residue nun na maliliit, kasama na rin sa dumi. Halimbawa ng mga natutunaw, yung mga oyster shells, yan, kinukonsumo ng katawan nila yan para maging source ng calcium na kailangan ng kanilang mga buto. At yung mga bato-bato na talagang mahirap tunawin, ay nagsisilbing grindstone lang yon, and then eventually masasama na yon sa droppings nila. Okay, so bigyan mo lang, lapagan mo lang, kusa na yang masasanay na tumuka. Panghuli dito sa ating kalapatids na si Mr. Pretty Boy. Ayan, ang tanong niya medyo mahaba-haba, pero paparaphrase ko na lang. Ang problema niya kasi yung pwesto ng loft niya ay nilipat or palipat-lipat. So ang tanong niya, makaka-apekto ba sa pagpapabatcher sa ating mga alaga? Siyempre malaking epekto yan, kasi yung galaw ng ating mga ibon ay kumbaga parang may pattern na yan sila. Halimbawa, nasa taas sila ng ating flyer slope, then pagbababa sila, alam na nila yung tutungtungan nila para pumasok dito sa loob ng ating trapdoor or sa loob ng ating flyer slope. So alam na nila yung galaw nila. Kapag nilipat natin to ng kulungan, let's say etong trapdoor nila dito natin hinarap, so medyo maghahanap sila ng pamamaraan para makapasok. Bagamat familiar na sila sa paligid ng ating flyer slope, di ba? Batcher na nga eh. Pero ganoon pa man, medyo hirap sila, at kapag hindi sila komportable sa mga pagbabagong nangyari, eh malamang yan, baka matulog yan sa labas. Papasok na lang yan kapag nagutom na, talagang no choice na sila. O kaya naman ay masama, baka makikain pa sa kapitbahay at mahuli sila. So kung no choice talaga na kailangan baguhin yung pwesto ng flyer slope, alright, so ang gawin mo, kulong mo lang muna sila. Okay, kulong mo lang muna sila. Pagdating naman sa trapdoor, kapag bago yung trapdoor, or halimbawa nagpalit kayo ng loft, ay ini-introduce ko din yung aking mga alaga. Binibriefing ko sila kung paano pumasok sa trapdoor, parang sa ganun maging komportable sila. Kasi kahit batcher na yan mga yan, alam na nila, paligid nila na dito sila nakatira, dito sila sa area natin, kumbaga yung coordinates, dito sila nakatira. Pero yung mismong loft na papasukan nila ay hindi sila komportable doon, kasi nga baka hindi doon yung kanilang teritoryo. Pag pumasok sila, baka teritoryo ng iba, bugbugin sila. Look, mapapansin nyo, may mga kanya-kanyang teritorial yan. Alright? Halimbawa, itong ibon na to, dyan lagi nakapwesto yan. Yan. Tapos ito, yan. Ito, pwesto nila yan. Yan. So, ano yan? Meron silang kanya-kanyang designated territory. So, kapag ka naiba yan, medyo mag-a-adjust din yung mga yan. Matapos ko silang sanayin, tenga muna dito sa loob ng ating flyer slope na bago, or sa bagong pwesto, kaya natin sila maging komportable. And then pagkapapakawalan ko na sila, bago ko sila pakawalan sa release door,
Kukunin ko sila isa-isa, ilalagay ko sila dito sa trapdoor. Parang ganito mga kalapatids, kuha tayo isa ha. Ito. Yan. Medyo mailap yung ating mga alaga ngayon kasi ano hindi tayo umakyat dito sa ating flyer slope sa mga nakaraan. So ito mga kalapatids, ganito, ilalagay ko sila dito. Ayan. Yan. Hintayin ko sila pumasok. Yan. Alright, pumasok. So pagka pumasok sila, mapipil nila yung pakiramdam or yung experience na dito pala yung daanan. Then wala namang masamang nangyari sa kanila, hindi naman sila nabully. Kita nila yung bago nilang teritoryo. Ayun, masasanay na yan mga kalapatids. Okay? Kaya sanayin mo lang, lagay mo lang dyan sila, wag mo muna silang pakakawalan. Then pag halimbawa matagal na sila dito sa flyers, let's say 1 linggo, mayroon na sila kanya-kanyang pwesto, naturuan mo na rin kung paano pumasok doon sa bagong trapdoor nila. Alright, so pwede mo lang buksan yung release door, then wag mong bugawin, hayaan mo sila mag-explore kung saan sila dadapo, sila na makakadiscover niyan. Ang mahirap niyan yung bago yung loop nila, bago yung pwesto, tapos pinakawalan mo, wala pa nga silang pwesto, kanya-kanyang pwesto, teritoryo doon sa loob ng flyer slope, tapos nasa labas na sila. So mahiya pumasok yan, magkakahiya ang pumasok yan kasi yung mga kalapate, most probably ang gusto niyan ay yung routine. Kung ano yung nakasanayan, dun sila. Maliban na lang kapag ka-survivability na ang pinag-uusapan. Halimbawa, gutom na sila, tapos wala na silang matuka, uhaw na uhaw pa, tapos pagod na rin. Ayan, dyan pumapasok yung ating mga alaga na makikituka sa ibang kulungan. Kaya yung iba pumapasok kahit hindi sila doon nakatira, papasok, makikituka. Kasi nga, survivability instinct na yun, yung gumagana sa kanila. Pero kung nasa kondisyon naman mga ibon natin, pipiliin yan na pumasok doon sa kanilang hulungan at manatili doon sa kanilang teritoryo. Ganyan kasi yung build ng ating mga alaga. Okay? So, yan muna mga kalapatids, yung ibang katanungan sa kasusunod na natin sasagutin. Medyo marami pa yung mga nakapilang katanungan, pero sa mga susunod nating upload ng video, isa-isa nating sasagutin yan. Alright? So, sana meron kayong nakuhang ideya at makatulong naman dun sa ating mga kalapatids na panubi na nanonood. Pero kung ikaw na nanonood, hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo na notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!